walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh pa rin ng beauty ng Mama Sam ninyo. Ganon! So, syempre, today is Thursday. Bukas ay Friday na. Ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang. Monday ngayon. Eto na, Friday na naman. Nakakaloka. So, syempre, lahat tayo ay excited na para sa Miss International Queen. So, yon. So, pupunta kami ng Pattaya sa Saturday ni Nu. So, ang saya lang. Diba? Medyo busy ako itong mga sunod-sunod na araw kasi bukas ng gabi, syempre magsi-celebrate ako with my co-teacher. Tapos sa Saturday naman pupunta kami sa Pattaya ni Nu para manood ng International Queen. At the same time, syempre doon na rin ako magsi-celebrate ng birthday ko with Nu, syempre. And then after that, ayan na. So balik na naman tayo sa normal na buhay. So nakakaloka. But ayun nga, syempre kailangan lang laging masaya, lagi lang naka-smile, ganon. Ganon naman talaga ang buhay. Kailangan lagi lang happy, di ba? So, tuloy-tuloy na ang laban sa international pageant. So, nauna na nga kaninang gawin ang preliminary competition ng Miss International Queen. My God, naloka ako sa kanila. Ang daming mukhang lalaki, charot. Ang lalaki ng katawan, no? Kung isipin mo, katawan nila, Diyos ko, bato-bato. Nakakaloka. Sa totoo lang, lokan-loka ako. Anyway, sabi ng ganon, may mga babaihan din naman. Sabi ko nga sana, itong International Queen, ang ginagawa nila, medyo mahigpit sana yung screening, no? Hindi yung parang basta-basta na lang kung sino-sino lang yung sumasali. Kasi kung titignan mo, mukhang bakla talaga. So, yun. Nakakaloka. Meron pang mga baklang dragon na ang lalaki ng katawan. Diyos ko, tumbling naman ako. Akala mo, mas maganda pa yung Super Serena natin. Ang daming magaganda doon. Pero eto, Diyos ko, naloka ako. Kasi parang ang lalaki ng katawan, parang hindi man lang nag-diet. Ano ba? So, yon. Tapos si Indonesia, naloka ko kay Indonesia kasi tumbling talaga ako sa beauty niya. Ang lakas maka-Chelsea manalo ng pasarela. So, yun, may padahan-dahan pa. Baling-bali naman yung tuhod. Anyway, so maganda naman yung nguso niya. Tapos, kanino pa ba? Ito naman, naloka naman ako dito kay Malaysia. Maganda sana si Malaysia eh. Kaya lang, kamusta naman yung pisngi? Di ba yung pisngi ng puwet? Nakakaloka, tumbling din ako. Ang laki-laki nung balakang, ang laki-laki nung dito, parang pa-heart ng ganun. So yun, so pagdating sa mga eksena, alam mo sa totoo lang, piling-pili lang talaga yung, alam mo yung mukhang babae, mukhang Diyosa, yung Laos medyo maganda. So, sabi ko nga, ay, babae. Ganon din naman si Myanmar. Maganda din yung Myanmar. Saka yung Mexico, maganda din yung Mexico. Medyo babaeng-babae din yung datingan. Yung iba, parang naluloka ako sa beauty nila. Parang gusto kong sabihin, ate, kamusta naman kayo? So, yun. So, tumbling ako. Tumbling ako doon sa mga ibang kandidata. Kasi parang feeling ko, ang eksena, pero sino ba talaga ang malakas? Ayun. Syempre malakas si Philippines. Ang lakas ni Philippines sa totoo lang. Naloka ako sa kanya. Ang ganda ng eksena, ang ganda ng transition, ang ganda ng pasarela, ang linis, ang pulido. So siya ngayon nanalo ng di ba? Yung face value ba 'yon? Oo, parang ganon. So siya yung nanalo. So, parang feeling ko, yung nanalo siya ng award na yan, sabi ko, ay, oo naman. Kasi glamour naman talaga, di ba? Glamour face. So, glamour naman talaga yung eksena niya. Ang Diyosa-Diyosa, ang lakas babae, di ba? So, gusto ko yung eksena niya. Tapos, hindi baklang-bakla yung mga makikita mo sa kanya as in babahian. Kaya nga sabi ko, ay, ang lakas ni Philippines. Mukhang siya ang mananalo dito. And then, naloka ako dito kay Miss, ang tawag dito?
naloka ako dito kay Miss USA, isa pa 'to, kabogera. Kaya lang parang feeling ko si USA ang lakas nung attitude. So yon, so medyo ingat-ingat lang din. Sayang naman kasi parang feeling ko si USA puwede nang manalo, but malakas ang laban ni Vietnam, sa totoo lang. Si Vietnam kasi 'pag tinignan mo, iba talaga yung eksena niya. So nakakaloka yung pagkababae niya, sa palaban, ta's ang galing pang sumagot, 'di ba? Nakakapag-English. So parang feeling ko ito na yung chance ng Vietnam na maiuuwi ang corona ng International Queen. So ano ba, mapupunta ba 'to sa Pilipinas? Mapupunta ba siya sa ano, parang feeling ko, depende sa organization. Kasi yung organization nung last year, narinig ko sabi niya, ikaw talaga pinili kong manalo kasi wala pang ano, Europe, tapos ikaw yung perfect for the Europe, sabi niya gano'n. Tapos ang naisip ko, so parang ano lang din 'to, yung may-ari, may judges ko 'no, pero ang gusto nila ito yung mananalo. So ako para sa akin, dito kay Miss, kay Miss Philippines, malaki yung chance natin manalo. Kaya lang nasa may-ari na yan kung gusto niya ibigay talaga kay Philippines. So, isa siya sa mga radar na pwede talagang makakuha ng corona ngayon kung iisipin mo. Pero, kung iisipin mo din, kasi galing lang to sa Asia, Philippines, and then pupunta sa Americas, pupunta sa Europe, tapos pwedeng pupunta sa Americas or pwedeng bumalik sa Asia pero hindi kay Philippines. Kasi si Vietnam, sa totoo lang, 'pag hindi nanalo ang Vietnam ngayon, magwawala na yung mga yan. Kasi sunod-sunod na rin naman yung Miss Vietnam na pinapadala nila na palaban talaga. So ngayon, malaki na yung chance talaga ni Vietnam na manalo. Sa kamukha talaga siyang, alam mo yun, yung dalaging din dyan sa mga naglalaban-laban. Yung iba kasi parang ate-ate na. Tapos siya, parang siya talaga yung baby face, tapos alam mo ang fresh ng beauty. So parang feeling ko kung magpapanalo na sila kay Vietnam, eto na yon. So ibibigay na nila to kay Vietnam. So yon. Kaya sabi ko, ay okay din. Baka mapunta na rin to kay Vietnam talaga, 'di ba? So yon. Kaya sabi ko, ay malakas din naman talaga yung laban ni Vietnam. So hindi mo rin naman talaga matatanggi din kasi iba din talaga yung atake na ni Vietnam. Kaya sabi ko nga, malakas talaga yung corona dito kay Vietnam. So, tignan natin. Kasi depende nga yan sa may-ari. So, kaya ba ni Philippines manalo? Oo, kaya ni Philippines manalo. Kung performance niya ang pagbabasihan, tapos yung mga eksena niya, talagang kaya ni Philippines manalo. Kasi isa talaga siya sa malakas na kandidata. Pero, possible lang din na top 3 siya. Kasi, puwedeng talagang mapunta ang corona kay Vietnam at hindi mo naman matatanggi din yung performance na ipinakita ni Vietnam na talaga namang masasabi mo din, corona din. Pero kung suswertehin si USA, actually si USA ang number 1 na pinakamalakas sa lahat. Si USA kasi yung galawan niya talagang winner. Siya talaga yung masasabi mo, ay panalo na si USA. Sabi ng ganong, Pilipina versus Pilipina. Pero, pagdating naman sa pangalawang performance, kung talagang elegante, glamorosa, ay kay Philippines tayo. So, sa tuwing titignan mo si Philippines talaga, ay ang glamour ng dating. So, yon. Kaya parang pwede din si Philippines din talaga. Pero, pwede ding mag-twist ang istorya kasi palaban din talaga si Vietnam at yung ino-offer ni Vietnam sobrang laki talaga laki talaga ng tsansa na pwedeng kay Vietnam mapunta ang corona. So, yon. Kaya nakakaloka, ang hirap kasi parehas silang malakas pero alam mo iba-iba yung flavor, alam mo yung iba-iba na ikatangian, alam mo na may ino-offer talaga sila nakakaiba para sa laban nila. So, hindi katulad ni si Philippines, parang talagang pwede mong neck to neck yung labanan nila. Pero dahil neck to neck yung labanan nyo, ibigay na lang natin kay Vietnam. So parang ngayon, ang feeling ko, Vietnam to. So yon. Kasi parang iba kasi yung atake ni Vietnam eh. Sabi ko nga si Philippines, ano na lang yan, swerte ng Pilipinas kung magsa-sandwich win tayo dito. Tapos swerte natin dahil pag natalo niya to si USA, sa kasi so, di ba? So, depende kung sino ang may luck sa kanila. Basta nakikita ko, ang malakas ay Vietnam,
USA and Philippines. So, sa tingin mo ba, sino ang mag-uuwi sa kanila ng corona? Kasi, dapat pansinin din ninyo yung atake din ng iba. So, parang pili ko walang dark horse ngayon, walang surprising, kundi nakatutok talaga ang pwedeng maging mauputungan ng corona sa tatlong kandidatang to. Pwedeng kay USA, Philippines, and Vietnam. So, ikaw guys, ang tingin mo, sino ang mag-uuwi ng corona sa kanila? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.